araw, Dr. Luis Villar. Ako po si Jerwin de los Santos Capistante, ang inyong labing-apat na tagapagtalakay ngayong araw. Ang paksa na aking pinamagatan, paglinang sa kasanayan ng pagsulat. Kapag makarinig tayo ng salitang paglinang sa kasanayan ng pagsulat, ano nga ba ang papasok sa inyong mga isipan? Tama. Ang paglinang sa kasanayan ng pagsulat, ito ay isang uri ng pagsulat na tumutukoy sa kakayahan ng mga mag-aaral, pagpapahusay sa kakayahan ng mag-aaral ng maayos, malinaw, at makabuluhang pagsulat. Dahil nitong gamitin ang wika sa iba't ibang uri ng sulatin. Alam niyo ba na may 5 bahagi ang paglinang sa kasanayan ng pagsulat? Una ay ang malikhaing pagsulat. Ito ay pagsulat na gumagamit ng imahinasyon at pagkamalikhain. Ibig sabihin, ito ay isang uri ng pagsulat na kung saan gumagamit ka ng iyong imahinasyon, damdamin, at pagkamalikhain. Bakit? Upang ikaw ay makabuo ng makabuluhang sulatin at kabiliwili na akda. Halimbawa, tula. Alam niyo ba na ang tula ay isang halimbawa ng malikhaing pagsulat? Bakit? Dahil ito ay hindi ka lang sumusulat, kundi ginagamitan mo rin ito ng iyong imahinasyon, ng iyong damdamin upang ikaw ay makabuo ng kawili-wili na sulatin. Ito ay tinatawag na malikhaing pagsulat. Ngayon, lumako naman tayo sa pangalawang kasanayan ng pagsulat ay ang akademikong pagsulat. Ito ay ang pagsulat na gumagamit ng formal at organisadong paraan batay sa katotohanan at ebidensya. Ibig sabihin, ito ay isang uri ng pagsulat na kung saan formal at objektibo at kadalasan itong ginagamit sa paaralan, sa kolehiyo, at iba pang institusyon. Layunin itong magbigay impormasyon, magpaliwanag, at may katotohanan at may sanggutan. Halimbawa, pananaliksik. Bakit nga ba ang pananaliksik ay isang akademikong pagsulat? Dahil ito ay isang formal na pagsulat na kung saan pinag-aaralan ito sa mga paaralan, maaari din sa kolehiyo. Ang pananaliksik ay isang akademikong pagsulat dahil ito ay pag-aaral o masusing pag-aaral ng isang paksa gamit ang datos at may pinagkatiwalaang sanggunian o ebidensya. Ito ang tinatawag na akademikong pagsulat. Tumako naman tayo sa ikatlong bahagi sa paglinang sa kasanayan ng pagsulat ay ang proseso ng pagsulat. Ang proseso ng pagsulat ay isang gabay o paraan o isang hakbang upang mapabuti ang ating sulatin. Narito po ang mga proseso sa pagsulat. Una ay ang rewriting, o tinatawag sa Tagalog na pagpaplano. Dito napapasok ang pagpili ng paksa, layunin at pangangalap ideya. Kapag tayo ay gumagawa ng pananaliksik, ang una po natin gawin ay magpili ng paksa. Pangalawa, drafting o pagsulat ng unang burador. O ito ay pagsulat ng unang bersyon ng iyong sulatin. Pangatlo ay revising o tinatawag sa Pilipino na revision. Ito ay maaari kang magdaragdag, magbabawas, magbabago upang maging mas malinaw ang isang sulatin. Pang-apat, editing o pagwawasto. Ito ay pagwawasto ng mali sa baybay, mali sa gramatika, mali sa pangungusap ng isang sulatin. Panglima, publishing. Dito na tayo maglalathala o magbabahagi ng ating natapos na
sulatin. Ito po ang 5 proseso kung paano tayo magsulat sa pinaka-mabuti o pinakamadaling paraan. Ngayon, dumako naman tayo sa ika-4 na bahagi ng paglinang sa kasanayan ng pagsulat. Ito ay revisyon at pagwawasto. Kamakailan lang ay akin nang natalakay. Ito ay uri din o proseso ng pagsulat. Revisyon at pagwawasto ay ang pagbabago at pagwawasto upang mapabuti ang sulatin. Ito ay pagsusuri muli ng iyong sulatin upang maging mas malinaw, maayos at organisado ang isang sulatin upang epektibo ang iyong pagpapahayag ng ideya. Halimbawa, ang social media ay nakatulong sa pag-aaral kasi maraming impormasyon. Kapag ito ay ating i-revisa o gawin nating revision ng isang pangungusap, ganito po. Ang social media ay nakakatulong sa pag-aaral ng mga mag-aaral dahil nagbibigay ito na iba't ibang impormasyon at may sanggunian naman at katotohanan. Parang dinadagdagan mo at isang pangungusap upang maging mas malinaw, maayos at madaling maintindihan ng tagapakinig o tagapagbasa. Ito ay revision at pagwawasto. Ika-4 na bahagi sa kasanayan ng pagsulat. Ngayon, dumako naman tayo sa panghuling bahagi ng kasanayan ng pagsulat. Ito ay pagsusuri ng sulatin. Ito ay pagtalakay at pag-unawa sa mga bahagi at nilalaman ng sulatin. Ito ay pagtingin muli ng iyong sulatin kung ito ba ay maayos na, malinaw na ba, wasto na ba ang paggamit ng iyong gramatika, wala na bang kulang sa baybay, lahat ba ito ay malinaw o angkop ba sa layunin ng isang mambabasa. Halimbawa, pagkatapos mong gumawa ng research paper o pananaliksik o sanaysay, tingnan mo ulit ito. Bakit? Baka may mali sa gramatika, may kulang sa bantas, may hindi pa ito malinaw at maayos upang maayos kung kinakailangan. Ito ay pagsusuri ng sulatin. Naintindihan na po ba? Yun lang po at maraming salamat.